Guys, kaya uwi tayo ng Gataran kasi pupunta ako mag-spray ng pang insekto sa aking mais. Sana may makasabayan tayong nakaklik din na stock, tapos magte-testing kaming dalawa. Kaya natin to. Kaya natin to. 115. Ay, grabe. Grabe. Diyan na ipupunta yung sahod natin guys sa YouTube. Napupunta sa abono, sa binhi ng mais. Yung mga sobra napupunta doon, tapos dinadagdagan ko na lang sa sahod ko. Pare, yan na yung bagyo guys. Ay, umuulan na naman guys. So silong muna kami dito. Ay. Anong update sa'yo pare? Ang ganda ng ngiti mo pare ha. So yan yung natumbang puno. Oh yan oh, diba? Alright guys, so natapos na kami. And ito, basang-basta tayo ng ulan. So magbibiyahe na tayo, punta ng Tugigaraw. Ayan, yung mga kasama natin. Thank you, thank you. Pare, thank you pare. Ops, teka, bago ka magpatuloy sa aking video, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe. Hi guys, so ngayong araw ay uuwi na ako ng Gataran. Sana maging okay yung panahon. Kanina kakabayad natin ng motor. Buti na lang ganito yung panahon. Akala ko kasi babagyo. Pero di ko lang alam mamaya kapag malakas yung ulan. Pero may baon naman tayong mga damit. And ang gagawin natin ngayon ay magpo-full tank tayo. Tapos itetest natin yung full performance ng ating motor pagka nasa biyahe. And syempre pati yung ating fuel consumption ngayon, kasi doon natin makikita talaga kung may pinagbago sa stock na pulley yung fuel consumption natin versus ngayong naka-kalkal pulley tayo. So magagas muna tayo dito sa may Petron Premium XCS. Ito. So baling na igas natin ay 1.8 liters. So 99.72 pesos. At isusuot na natin yung ating gloves, kasi kapag hindi natin sinuot to, masusunog yung kamay natin. Tapos i-reset natin yung ating Trip B. Thank you. Ito yung damit natin. Tapos ito yung gamot na gagamitin natin pang spray dun sa mais ko. Check natin yung gulong natin. Hindi ko pa pala siya na-check. Okay lang? Okay lang din? Pag isa ko lang naman, hindi naman kailangan na sobrang tigas ng gulong natin. So start tayo dito, Tugigaraw. 0 kilometer tayo. Wow, suabe. Guys, kaya uwi tayo ng Gataran kasi pupunta ako mag-spray ng pang insekto sa aking mais. So bali yung na-income kasi natin sa ating YouTube, yung mga sobra sa pinangbabayad natin dito sa ating Honda Click ay napupunta doon. So bali yung oras natin ay 12:11. Makakarating tayo doon ng mga 1:30 siguro. So dadaan tayo dito sa Robinson. Sana may makasabayan tayong nakaklik din na stock, tapos magte-testing kaming dalawa. Wini-wish ko lang sana sa part ng igig para mas solid. Sa mga nagtatanong pala kung saan natin nabili yung ating side mirror, kasi madaming naintriga dito sa ating side mirror. So nabili natin to sa Shopee. Ilalagay ko yung link sa description para kung gusto nyong mag-avail ng ganyan, parehas tayo. Maporma kasi, bukod dun sa maporma siya, maganda pa siyang gamitin pang side mirror talaga, kasi malaki yung pinaka mirror, tapos kitang kita yung pinaka likod natin kapag nagda-drive tayo. Tsaka wala siyang grado, yun yung maganda sa kanya. Yung stock natin guys, kaya pinalitan ko ng ganito kasi medyo natataasan ako sa kanya. Kapag nilalagay ko kasi yung cover ng motor natin guys, ay masyado siyang mataas. Tapos minsan yung ating motorcycle cover ay napupunit dahil dun sa taas ng side mirror natin. Kapag galing ka sa malaking motor, tapos sasakay ka sa Honda Click,
parang nanliliit. Yun yung napapansin natin. Oo, di ba? Kanina ang laki-laki ng gamit natin. Pero ito, after 3 days hindi ko siya ma-upload mapagsabay dun sa upload natin nung nakaraan dun sa KTM natin. So bali ito, pero same day ito guys ha, yung ano natin, yung video natin. Oh, napakalakas pati yung brake. Naninibago ako ha. Oh, kapag ganitong maaraw talaga traffic. Pero kapag maulan, wala masyadong sasakyan. Kapag nakapag-drive ka ng automatic like Honda Click or NMAX, tapos magdadrive ka ng declutch na motor, parang mas pipiliin mo na magmatic ka na lang eh. Kasi mas relax na relax ka. Tapos yung sinasabi pa nila na etong matic daw ay motor ng mga tamad. hindi ka na nag-ano dito eh, nagkakambyo. Tapos ito lang, throttle ka lang. And maganda sa kanya kasi kapag ganitong traffic, singit-singit mo lang siya. Ano to? Uy, ang ganda naman. Ano siya? E-bike. E-trike pala kasi tatlo yung gulong niya. Ganda. So habang tumatagal yung mga teknolohiya ay mas nagiging future proof na. Kasi 'di ba nakikita lang natin yung mga ganyang isaksak na sasakyan sa mga laruan ng mga bata. So ngayon, naimbento nila na pwede na pala siyang pang service. So through electricity, pwede na siyang gamitin. Charge mo na lang, wala siyang gasolina. Dito pala sa part ng Igig guys, kasi ito is ano na to eh, boundary Igig na to. Maganda na yung daanan. Dati kasi nung dumadaan tayo dito, lubak-lubak pa, mas lumuwag. Tapos ito, ang ganda magpatakbo dito. Ayan o, napaka-smooth ng daan. Hindi natin masagad kasi yung hangin malakas. Di ba may bagyo ngayon? Pero tignan nyo yung panahon no. Napaka liwanag. Parang walang bagyo ah. Guys, papasok na tayo dito sa poblasyon ng Igig. And yung natatakbo natin ay 15.7 kilometer. So yung fuel consumption natin is nag-average siya ng 34.4. Ito yung pamilihang bayan ng Igig. Diyan yung pinakapalengke nila. Tapos dito naman sa side ay may mga eskwela. Alright, so nandito na tayo sa paborito nating place dito sa Igig. Maganda kasing daanan dito guys, tsaka makikita natin na straight na straight. Pero dapat nating maunahan itong mga to, kasi kapag hindi natin naunahan, tayo ang unahan, hindi tayo makakapag-overtake. Tignan natin kung feeling ko hindi tayo makaka-overtake dito sa van eh. Ang bilis to eh. O tignan mo, binanatan niya na. Kapag kaya tumakbo ng 100, mahirapan na nating habulin yan. Except lang kapag pumreno, tapos nagsakay ng pasahero o nagbaba, ma-overtaken natin. Ito na guys, umaangat na yung speedometer natin. Ito na. Sabi ko na nga ba eh, tumatakbo na ng 100 yan kasi yung takbo natin oh, 107. Pero yung throttle natin, naka half throttle pa lang. So dito tayo sa bandang baba para mas enjoy. Kasi pataas to eh. Kapag kaya to, sumalida pa, siguro kaya nating pantayan to. Ayan na. Kaya natin to. Kaya natin to. Kaya natin to. No overtake natin guys. Hindi natin may sagad yung takbo natin kasi malakas yung hangin. Ayan o, 111. Siguro mamaya kapag pauwi tayo, doon natin matetest. Dito guys, medyo maganda yung daan dito. Yukuhan ko para mas makasalida ng mabuti. 106 lang tayo oh. 112, 113, 114, 113, 112. Ito 115,
Ay, konti na lang guys, gataran na tayo. So bibili muna tayo ng abono sa Nabakayan, tapos diretso na tayo sa mais ko para ipakita ko sa inyo yung pinagmumulan ng aking kita sa YouTube. Ay, grabe, grabe. Naka-aerox tapos naka-pipe, no? Sarap. Guys, gataran na tayo. So nandito na tayo sa Newagak. Ito din yung isa sa pinaka gusto kong daan dito kasi napakaganda, tapos straight siya. Dito rin tayo nagta-top speed minsan. Sana makisama yung panahon mamaya pagka uuwi tayo para makapag-record pa rin tayo. Okay, nandito na tayo sa Nabakayan. Bili tayo ng abono dito, tapos papatricycle na lang natin mamaya. Diyan na ipupunta yung sahod natin guys sa YouTube. Napupunta sa abono, sa binhi ng mais. Yung mga sobra napupunta doon, tapos dinadagdagan ko na lang sa sahod ko. So 2 urea yung kukunin natin, tapos isang complete kasi sa side rest tayo. So yan yung ilalagay natin, kasi kapag yan isasakay natin sa click natin, kawawa 3 beses tayo babalik, tapos yung 1 kilo nyan 50 kilos. So update muna tayo dito guys sa ating panel ngayon. Yung natatakbo natin ay 77 km. Nabawasan tayo ng 1 bar. Tapos yung fuel consumption natin ay nag-average siya ng 35.3. Mamaya malalaman natin kung ilang kilometer per liter talaga yung actual pagka naggas na tayo. Thank you bossing. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa aking maisan. So ayan, so makikita natin na katatapos umulan, and kanina nag-apply tayo ng pang-insekto, in-spray natin dito. So ito yung nangyari, oh. Kung makikita nyo, ayun, oh, may uod dun sa pinakaloob nya. So kunin natin. Ayan, oh. Kadalasan kasi ito yung naninira sa mais, kaya nagkakaganyan, oh. Pero hindi natin natapos kasi yung nangyari, umulan. And ito pa yung isa sa problema namin, kasi yung kahoy dito, kung makikita nyo, ay humiga dito sa pinaka mais ko, kaya tatanggalin namin. Gamit kami ngayon ng chainsaw. So ito yung ating kasama, ang aking bilas pare. Siya yung laging kasama natin sa ride kapag nagra-ride tayo guys. So ito yung gagamitin naming pangputol dito. So dito na part, ito lang yung tatanggalin namin. Tapos siguro yung mga ibang kahoy na maliliit, hilain namin, ipunta namin dito sa gilid. Alright, so pare, ano? Sige. Okay pare. Kinuha pa namin yan sa kanila eh. So nadatnan kami ng ulan. Mukhang minumulto pare, ah. So guys, habang pinapaandar niya, libutin muna natin yung aking mais. So bali dito na pupunta yung na-income natin sa YouTube natin. And hindi naman ganoon kalaki, pero okay na rin kasi natutustusan natin yung pag-maintenance natin dito sa ating mais. Ito yung mga kinain ng ano, ayan, oh. Kinain ng uod. So bali ganito siya kaluwang guys. Ayan, oh. Di ba? Ayan na yung bagyo guys. So yung na-spray natin kanina dito, ay nagwawala na si pare, oh. So na-spray natin dito guys, hanggang dito lang yata tayo kanina. So almost kalahati rin yung natapos natin. And ngayon titirahin namin to, tatanggalin namin yung mga sanga ng puno para makatayo yung mais natin doon. Ginanatan niya na. Ay, umuulan na naman guys. So silong muna kami dito. Ay, mukhang magagabihan ako uwi mamaya. Oh, grabe yung ulan, oh. Walang katapos ang ulan.
Right, so magre-resume tayo at huminto yung ulan. So yung oras natin ay 5:25. So mga 6:30 siguro magbabiyahe na tayo. And kasama natin yung isang extra rice dito. Pare, basta pakita mo yung buding mo, pare. Gatom, gatom. Ha? Gatom. Wow. Anong pangalan mo, pare? Ha? Den kuya. Warden. Kumusta naman sa kulungan, pare? Anong update sa'yo, pare? Mukhang ganda ng ngiti mo, pare, ha? So ito yung mga kahoy, wala nang pag-aasa yung mais ko na ano, magiging okay pa. Oh, nagkalasog-lasog. Medyo malawak rin. Siguro mga nasa almost 3 sako siguro. Yung ano, kapag kamani, 3 sako yung nasira. Ayun, oh. Hanggang dito sa dulo. Okay, so unti-unti na namin nalilinisan yung bumagsak na kahoy. So pare, konti na lang, pare. So yan yung natumbang puno. Oh, yan, oh, 'di ba? Ang laki. So problema namin kung paano namin tatanggalin yung nandiyan sa taas, oh. Mukhang mahirapan kaming ano yun to. Pero pwede yata dito, pre, oh. Pinagmalad yung araw. Ha? Pinag. Kaya nga eh. Sige, tignan natin kung paano. Okay, start. Alright guys, so natapos na kami and ito, basang-basta tayo ng ulan. So magbibiyahe na tayo punta ng Tugigaraw. Ayan, yung mga kasama natin. Thank you, thank you. Pare, thank you, pare. Tapos na tayong dami naming tinanggal, oh. Yung mais ko, ayan, makikita nyo, napakalusog. Hanggang doon yan. So doon tayo na part nagtanggal. So bandang doon. Oh, yun, oh, yung part doon, oh. So malinis na siya. And solo flight ulit tayo, guys. So pupunta tayo ng Tugigaraw para bukas trabaho ulit. Back to reality agad. Oh, back to reality. So sobrang na-bless tayo ngayong araw kasi nagsabay yung araw tapos yung ulan. Buti natapos kami. Alright. Alright guys, magbabiyahe na tayo. So iwan na muna natin pansamantala itong mais natin. So babalik siguro ako dito by Sunday or Monday para maglagay tayo ng abono sa kanya. Sana hindi malakas yung ulan, guys, kasi medyo umaambon. And ito yung oras natin, 6:46 na. So malamang sa malamang mga alas 8 or baka alas 9 na tayo makakarating ng Tugigaraw kasi ganito yung panahon. Syempre kailangan din nating magpahinga sa daan. Mamaya yung camera natin ilalagay ko muna dito sa U-box natin para hindi siya mabasa. Yung bar natin ay 5 bar. Isa lang yung 5 bar ba? Tama. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 bar. And yung ano natin, current na fuel consumption natin ay 35.3 km. Then yung distance ng natatakbo natin, guys, ay hindi yan. Trippy tayo. 81.2 km. Okay lang sana na kahit medyo basa lang yung daan, wag lang sanang ganito. Kasi hindi tayo makakapatakbo ng mabilis kapag umuulan. Okay na sana yung pagputol namin ng kahoy kasi syempre mas mabilis kaming magtrabaho. Chainsaw yung gamit namin kaysa itak. Nakakalayo na rin tayo. Pero dito na part, guys, so makikita nyo hindi masyadong basa yung daan. Tapos ito, papakita ko lang yung ilaw natin, guys, kung gaano siya kalakas. Ito yung stock na light natin. Kung makikita nyo, wala, di ba? As in, wala kayong nakikita. Pero kapag i-on natin, mini driving light, yan yung low natin. Paglaruan na natin, guys, kasi gabi di ba? Tapos ito naman yung high. Oh, di ba? Lakas. Oh, wait lang mag-go off tayo. Bali, ito yung stock na headlight natin. Mag-high tayo. O yun, para walang nangyari. Pero kapag may mini driving light tayo, kahit low lang, ayun, kitang-kita yung daan. Okay, so guys, palabas na tayo dito sa may puwerta ng Getaran and update ko kayo pagka nakarating na tayo sa Tugigaraw.
Okay, tugigiraw na tayo guys. At nandito na tayo sa diversion. So, maulang gabi. Dito na lang tayo ulit nakapag-record kasi bandang Gataran, Alcala, Amulong, tapos Saigig, medyo ganito na rin, medyo pantay na rin yung panahon, hindi na siya umuulan, kaya dito na tayo nag-record. Kasi kapag doon pa tayo sa Saigig, mahaba-habang kwentuhan na naman. Nandito na tayo sa diversion. Bali doon tayo ulit magpapagas sa pinagpagasan natin kaninang umaga para makita natin yung actual na fuel consumption nitong kalkal pulley natin. Bali yung average fuel per liter natin ay 36.7. Yung natakbo natin distance 156 km. And makikita natin meron tayong natitirang 2 bar. Titignan natin kung ilang liters yung nagamit natin. Ay, sa wakas nakarating din tayo. Sakit na ng likod ko guys. Full tank, full tank. Okay, touchdown Tugigaraw City. Anong nangyayari sa ating motor? Ayun o. Full tank kuya. Full tank. Ano, baka ngumato maninin. Nagawid ako nga road na pa nag-spray ki adjimit in-spray yak ki kwa natudwan mais. Pakita ko lang ulit guys. Okay, punong puno. So yung naigas natin 3.9, 220 pesos. Compute natin 3.9 tapos 156. Thank you. 156 divided by 3.9. Alaga. Gagi. Guys, tumipid siya. Ulitin natin. 156 divided by 3.9. Gagi. Tumipid nga. Ay 40 kilometer 40 kilometer per liter yung gas consumption natin guys. Grabe, ang laki ng tinipid. Dati nasa 36, 37. Ngayon nag 40 kilometer per liter. Ayun no, 156 kilometer. Nakita nyo naman no. Hindi ako nagpagas. As in, kung ano yung gas nating pumunta, ganun din yung gas nating umuwi. Kaya yun talaga yung actual test natin. Tapos dito titignan natin yung fuel consumption natin. Ayan o, 36.7. Pero yung na-reading niya sa actual performance ay 40 km per liter. At ayun guys, finally naging matipid na ulit yung ating motor. And abangan nyo yung mga susunod na video natin. Maraming salamat guys. Kung nakaabot ka man dito sa video na ito, mag-comment ka, tapos i-flash natin yung comment mo sa screen sa next video para hindi masayang din yung inyong panonood. At nandito na tayo sa amin. Ay, sa wakas safe tayo nakauwi. Ingat and God bless guys.